pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Parang Ayan mga kababayan, isa po itong patutsada ni Karen Davila dito nga po sa isang congressman na hindi po mabanggit-banggit itong kanyang bossing. At mukhang mga kababayan, nasasapul na po sila rito sapagkat ito pong si Saldo ko. Kaya siguro ako nagkakamali kasi hindi ko po yun ko. Sa inyo po yun. Hindi. Para mas hindi tayo madamay dito. Saldi niya. Ayun. Ulitin nga natin kung ano sinasabi ni Karen Davila tungkol dito kay Saldi ko mga kababayan. lolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Parang Ngayon mga kababayan, hindi po masabi-sabi at hindi po mabanggit-banggit nitong isang aso ni Saldico, no? Na sinabi na nga ni Karen, ano, ipapatawag mo ba? Kasi ganito ganon. Hindi, ang trigger kailangan ganito ganon, 'di ba? Paiwas mga kababayan. So ayan po, sa tingin niyo ba, kailangan bang ipatawag itong si Saldico? Nasaan na nga ba si Saldico ngayon mga kababayan? Ano ho? Dito nga sa matindi po kasi itong issue ngayon tungkol dito sa korupsyon no? At marami na po ang mga naglalabasan ngayon at ito ang ating panonoorin. Pati itong si Bitag Tolpo mga kababayan, may bago pong revelasyon naman po itong si Toby Chanko. Panoorin po ninyo mga kababayan sapagkat may napansin po ako dito, no? Mayroon po akong napansin dito sa bagong revelasyon ni Toby Chanko na naalala ko si Tatay Digong mga kababayan. Grabe, kung inyo po itong patatapusin na bidyong ito at panonoorin nyo po, malalaman po ninyo kung ano po ang aking tinutukoy tungkol po dito, no? Hindi man direktang nabanggit ni Toby Chanko, itong si Tatay Digong ay mukhang, mga kababayan, pasimple na ipagtatanggol ni Toby Chanko si Tatay Digong patungkol po sa isyu. Ito pong mainit na isyu ng flood control na mga ghost flood projects ngayon ni BBM. Mga kababayan, sana po panoorin po ninyo itong buo na ating pag-uusapan ngayon sapagkat marami na po ang mga congressman ngayon na umaalma. Yung iba, umaatungal, sinasabi kailangan daw humingi ng dispensa itong si Mayor Magalong. Naku naman, ito talagang yung isang talunan na kongresista na hindi natin malaman kung anong klaseng magic wand ang nagamit nila para maging congressman pa rin at makabalik dyan. Grabe, isipin nyo yun, talo na, panalo pa. Only in the Philippines at only in this administration nagaganap po ang lahat ng mga ito, mga kababayan. Marami pa po tayo, hindi ko po kayang isa-isahin lahat ang ating mga pag-uusapan. Ngunit bago natin tunguhin ang mga video na dapat natin pag-usapan, ako po, si BMR Channel ay humihingi po sa inyo ng pakikisuyo. Kung inyo po sanang mamarapatin, paki-like, paki-share ang video ito at sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay ayan po, palaki na po ang aking subscribers, aking mga kaibigan. Kung gusto niyo pong maging kaibigan ni VMR, ayan po, kahapon 100, wala pa pong 126 pa lang, ngayon 123 na. Dagdagan pa po natin mga kababayan, pabutin po natin ng 270,000 subscribers po tayo, no? Tulungan niyo po ako para lalo po tayo maging independente. Kung gusto niyo pong lalo po makatulong sa akin, open po yung sa super thanks at join button dyan sa baba. Nang sa ganon ay hindi po tayo magiging bayaran o hindi po tayo magpapabayad kanino man na mga politiko sa ating bansa. Patuloy po tayong maglilingkod, serbisyo publiko, don't panic, it's organic. Ito nga ang sabi ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Punta na po tayo sa ating re-reaksyonan. Panoorin na po natin ang unang video na ating pong isasalang sa inyo. Ng DPWH Chief.
Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na miyembro ng minority bloc dito sa Kamara ang nagdedemand sa agarang pagbibitiw sa pwesto ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan dahil sa umano'y multi-billion pesos na halaga ng ghost flood control project sa ilalim ng termino nito. Ayon sa kongresista ay malinaw na patunay ito ng palpak na pamamalakad umano sa ahensya. Kwini-question din ng mambabatas kung papaano nakalusot sa ilalim ng DPW Andun pa si ano. Kilala niyo si Mr. Contempt, mga kababayan. Hindi nyo na nakikita ngayon, ano? Wala na si Mr. Contempt. WH ang mga contractor na bilyong piso ang halaga ng mga proyekto pero wala namang kapasidad na magpatupad nito. Samantala matapos aprobahan sa plenaryo ng Kamara ang isasagawang investigasyon ng 3 House Committees kaugnay ng maanumalyang flood control projects, tinututulan ito ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Anya, hindi ang Kamara ang dapat magsagawa ng investigasyon sa isyong ito dahil posibleng magdulot ng conflict of interest. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Ayan, mga kababayan, huwag na po natin ituloy dyan kay Sabah, ha? Alam ko maraming mainit sa inyo pag si Sabah na ang nandyan. Pero nakikita nyo yun, ayun nandun. Yun yung tinatanong ni Karing kanina. Bakit, ha? Bakit hindi nyo ipatawag or bakit kayo, no? Kayo ang mag-iimbestiga dyan. Oh, mga kababayan, ito, ulitin natin si Karing Davila dito, ha? Lokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, Ayan, mga kababayan, nag-uumpisa daw ang corruption sa mga kongresista at dito nga po sa mga owning companies na mga contractors. Grabe ano mga kababayan, sila rin mag-iimbestiga. So, ayon nga kay kung Mayor Magalong, ito daw po ay muro-muro. Na siya naman din pong inalmahan ng isa ring kongresista ng Mindanao. Huwag daw pong tawaging muro-muro. Mga kababayan, mamaya panoorin din natin si Mayor Magalong kung ano po ang kanyang paliwanag, bakit niya nasabing muro-muro lang po ito. At ito nga po si Pastor Dila, ang inyong Pastor Abante. Natalo na at nanalo pa, biruin mo yon, may proklama na si Congressman Oy. Siya pa rin ay natalo dahil nga po dito sa hindi natin alam kung anong klaseng magic ang nagamit dito ni Pastor Dila. Grabe mga kababayan, ang lupit talaga ng ating politiko ngayon sa ating bansa, ha? Ito, panoorin na po natin, rektahan na natin itong si Congressman Toby Chanco na talaga naman dito makikita natin kung gaano ang kanyang pagka-independente. At babalikan natin itong congressman na si Kamanggagawa Party List. Ito. Itong Kamanggagawa Party List ito na una nang nagpanawagan na mag-resign si Secretary Bunuan sa dami-dami pa naman ng mga issue dito kay Bunuan at laganap po sa buong Pilipinas ang bilyon-bilyon, baka nga umabot na ng trilyon-trilyon ang perang nawawaldas dito sa mga ghost projects ng mga flood control, ngunit hindi pa rin nagre-resign. Talaga naman kapit-tuko talaga sa pwesto. Pakapalan na lang talaga ng mukha dito mga kababayan. Patibayan na lang ng apog. Talagang kapit lang. Oo, wag bibitaw, kapit lang. Kahit matindi na po ang korupsyon na aligasyon, no? Sabihin nila, hindi ka na papatunayan. Tama kayo dyan. Hindi pa napapatunayan. Ha? Kaya hindi pa dapat makulong. Wow. Ngayon, kayo magsasabi hindi pa napatutunayan, hindi pa dapat makulong. Ayan nga, hindi pa dapat makulong. Pinagre-resign lang, hindi pa mag-resign si PRRD nga, wala pang napapatunayan na kasalanan. Kinulong nyo na. Kinidnap nyo na. Ganon din si Kibuloy, di ba? Pinadala nyo na, kinulong nyo na. Hindi pa napapatunayan yun, ha? Pero mayroon isang kongresista na convicted na pero hindi nyo kinukulong. Di ba? Ganun naman kasimple dito ang nangyayari sa ating bansa. Ito naman si Bunuan, mantakin nyo mga kababayan, ha?
pinagre-resign na kasi nga multi-billion peso na po ang nawawaldas. Ayaw pa rin, kapit tuko pa rin talaga, ano ho, mga kababayan. Okay, punta natin. Pero mayroon ako ditong side comment kasi itong si Kamanggagawa Party List, batang-bata pa po ito, ano ho. Masyado pa po itong idealistic. Dito, mahagip po natin sa reaction kay Congressman Toby Chanco. At ang isa pa nga po dito, kay Congressman Toby Chanco, mga kababayan, ay itong kay Tatay Digong. Mamaya ipapaintindi o ipapaalala ko sa inyo ha, kung ano po yung pointers dito na mukhang nahagip at naipagtanggol ni Toby Chanco si Tatay Digong. Mga kababayan, maniwala po kayo, mayroon akong papakita sa inyo. Gamitan lang po natin ng logic mamaya ang video ni Toby Chanco. Ghost project. Okay. Kung walang proyekto, ano yung inattach niyong mga photo doon sa accomplishment? So, falsification yan ng dokumento. Ngayon, doon sa mga overprice, titingnan natin kung sino yung nag-estimate, gumawa ng program of works, makikita natin doon. Okay. Parang lumalabas ang sinasabi ninyo rito, walang monitoring talaga doon sa mga projects na to. Parang sinong nakatalaga to monitor the development before, during, and after sa mga proyekto. Kasi kung merong before, during, and after, makikita yung progress siguro of, in as far as yung sinasabi natin flood control. Meron naman, kaya may sistema dyan, kaya lang, siyempre, alam mo yung mga tao, pag gustong gumawa ng kalokohan, kanya-kanyang hanap ng paraan kung Ayun. paano lulusutan yung mga regulasyon, di ba? Okay. Ito, isi-share rin na namin sa iyo. Total, nandito Tama ka dyan, Congressman Toby Chanco. Kaya nga, yung ibang mga congressman na, ang asawa, anak, kapatid, tatay, nanay, congressman na sila, plus sila pa rin, ang kamag-anak pa rin nila yung mga contractor ng mga flood control. Grabe talaga mga kababayan ang nangyari sa ating bansa. Tuloy. naman, ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa Yes, gusto namin, ano? Small committee report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, Your- accountability Yes, yes. ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes, yes. Bakit ko itatago? Di ba? Yes. Bakit ko itatago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko, dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? Tama yan. May kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Well, ito naman, again, bibigyan kita ng another insider naman to ng DPWH. Disheartened sila sa mga in-appoint ng mga opisyal na mga kabaro ninyo, no? Dahil sila ay nagtatrabaho daw lagbag sa kanilang kalooban. Karamihan sa kanila, mga bata pa lang, ano? Idealist. Pero pag nasa loob na, dispayado na sila sa sistema sa mga paggawa nila dahil sa kanilang mga patron. Ngayon, yung iba naman ay nakapag-adapt. Yung iba, ayaw umalis na. Naging dalubhasa at naalam ng pasikot-sikot sa loob at kaya na rin lang gumawa ng business plan and business opportunity sa kanilang mga patron. Anong sa inyo rito, Congressman? Hindi, yan talaga. Ayan. Dito natin babalikan itong si Ili San Fernando ba to? Ito yung congressman, mga kababayan. Mahusay naman ito, maayos naman ito, no? Ang problema ko dito, sana wag po itong lamunin ng sistema pagdating dyan sa Congress, mga kababayan, kasi napaka-idealistic po nito, no? At katulad nga po nitong nababanggit ni Montulfo, Montulfo ba ito? Montulfo dito sa Bitag, na sinasabi niya mayroon daw mga baguhan diyan sa DPWH na napoprostrate, no? Yung iba nakakapag-adapt kasi yung iba, yung mga baguhan na mga nandiyan nagtatrabaho, mga career officials sa DPWH, mga ano yan idealistic yan, yung mga matataas ang pangarap na maging mapaayos ang kanyang trabaho, di ba? Ganoon naman talaga tayo eh. Lalo kung mga bata pa tayo, gusto natin maging maganda ang magiging imahe natin hanggang sa dulo. Kaya lang, come to the point na mayroon palang sistema doon sa loob at ito yung ating madadatnan. Kumbaga, it's either lamunin ka ng sistema doon or it's either humiwalay ka, ayawan mo yung sistema na doon. Dalawa lang yan. Pag nanatili ka, ibig sabihin, na-adapt mo yung sistema doon sa loob. Aabangan natin itong si Eli San Pedro ba ito? O Eli Fernando ba? Hindi ko masyado maalala yung kanyang pangalan, ha? Kamanggagawa Party List. Ngayon,
Sana nga ang kanyang pagiging idealistic ay huwag po sana siyang lamunin ng sistema diyan sa Kongreso or dito nga sa kanyang ginagalawang institusyon ngayon. Tuloy natin mga kababayan. Kaya dapat baguhin. Kaya talagang dapat magkaroon ng shakedown doon, di ba? Okay. So, Kasi sa sobrang tagal na yan, parang anong ba tawag dito? Parang sindikato di ba? yes. Parang, alam mo naman, pag sindikato, kailangan mong buwagin yung buong organisasyon ng sindikato, di ba? Okay. Kaya nga dito sa ginagawa natin, Kong, ikaw nakita mo na yung gustong hinahanap mo, gusto mong panagutin yung sinong proponent, sinong nasa likod. In the same manner, nalalaman yan ng tao, sino dapat managot. Accountability ang gusto mo. Itinuturo natin sa mga taong pananagutan. Ang pananagutan ng mga nasa gobyerno, paninilbihan, elected or appointed. And this is exactly what you're saying. Sa palagay mo kaya, sa pag-iimbestiga ngayon dito na mainit sa flood control, na si Pangulong BBM parang nagalit, meron kayang mapapanagot? Will there be accountability that will lead to, well, siguro filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan sa nangyari to? Parang walang pinagkaiba na Poles. Dapat gano'n, no? Dapat gano'n. Kaya nga tayo Pero alam mo, admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Okay. Hindi siya madaling laban, di ba? Katulad ko, sinasabi ko, di ba? Baka iba sinasabi, bakit ngayon lang ako nag-question? Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. Mga kababayan, pansinin niyo po ha, may sinasabi si Kung Toby Chanko dito na hindi, yung iba sasabihin nila, no? Na bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang lumantad? Bakit hindi mo ito sinasabi noon? Sabi niyang ganito, no ho? Ito yung sagot niya rito mga kababayan. At dito sa puntong ito, sa pagsagot niya dito, ano ho? Malalaman po ninyo rito, gagamitan po natin ng logic, bahagyang na ipagtatanggol niya si Tatay Digong mga kababayan. Mamaya ko po i-reserva ang aking logical reaction, opinion dito sa kanyang pagsasalita after po makuha na po natin ang kabuuan noon, ha? Antayin niyo po mga kababayan kung bakit natin nasabi na mukhang naipagtanggol ni Toby Chanko ang Tatay Digong natin. Di ba mga kababayan, maalala nyo, bago natin puntahan muna yun ha, maalala nyo di ba, yung Diskaya na isa ngayon sa nasasangkot dyan, no? Na isa ngayon sa nagkamal din ng napakalalaking mga project ng flood control, which is taga-Pasig nga ito ngayon at isa rin po ito sa hindi ko pa nahahagip na reaksyonan, ano ho? Pero re-reaksyonan din po natin mga kababayan, ano ho? Ngayon, ito, yung Diskaya na yun, ay mukhang sinasabi nila na panahon pa daw ng Pangulong Duterte. Okay, diyan tayo titigil at itutuloy natin si Congressman Toby Chanko. Ako nag-question. Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. In the year 2011, first term ko ng congressman noon. So, question ko na yung proseso Yes. ng 2012 HCAP. In the year 2013, question ko yung proseso ng 2014 HCAP. I'm And a then witness to that. 2014, question ko yung proseso ng 2015 HCAP. Pagkatapos nun, tumahimik na ako kasi napagod na ako. Wala naman mangyayari. Kasi isa lang ako independent. Question ka ng question, wala naman mangyayari. So, tumahimik na ako. Kaya ako nagkaroon ng pag-asa ngayon is because mismong presidente ang nagsabi, kailangan baguhin itong budget na ito. Okay. Diba? Kung hindi ko narinig yun, wala. Siguro, walang mangyayari. Tanggap ko na eh. Okay. Isa lang ako, paano naman magbabago yun? Okay. Sa taong bayan, huwag ka magsawa kasi inaasahan ng taong bayan yung mga ginagawa mo. Yan mga kababayan, may napansin ba kayo? Ako may napansin. Ito ha, ipapapansin ko sa inyo yung napansin ko. Umpisahan natin doon sa sinasabi niya noong 2011. Tama ba ko? 2011, first time niyang naging congressman. At doon pa lang, nag-question na siya, di ba? 2012, 2013, 2014. Question na rin hanggang 2015. Ano ang mga kinegosyo niya mga kababayan? Di ba yung mga nagaganap na katiwalian dyan sa Congress, particular dyan sa mga flood control? Oh, nakukuha nyo na ba? Nawawawaan nyo na yung aking ibig tukuyin? Mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, 2016,
si Pangulong Duterte naging Pangulo. Tandaan niyo ha, 2011, first time siya naging congressman kasi kini-question, bakit ngayon lang? May mga nagko-question sa kanya. Bakit ngayon ka lang nagsasalita patungkol dito sa sinasabing mga anomalya sa flood control? Hindi, sabi niya. Tingnan niyo yung archive, ang record ng Kongreso, isa ako sa mga nagko-question ng GAA or ng mga budget diyan noon sa mga panahon na yan. Mula 2011, 2012, 13, 14, 15. Pero after ng 15, supposed to be, kung talagang mayroong katiwalian na nagaganap noon, dapat diba sabihin niya rin, noong 2016, question ko rin. Noong 2017, question ko rin. Noong 2018, question ko rin. Nagigits niya mga kababayan? Di ba, it is logical na ito ay wala pong naganap na wala pong nakitang katiwalian tungkol sa mga flood control itong si Congressman Toby Chanco. Bakit? Bakit din natin natitiyak mga kababayan na wala siyang nakita noong panahon ni Tatay Digong? Kasi kung may nakita siya, sinabi niya rin sana. Gets niyo mga kababayan? Gets niyo? Diba? Sabihin na lang natin, okay, mayroon. Ipagpalagay na natin meron, mga kababayan. Pero bakit hindi niya sinasabi? Diba? Yung iba kasi pinapatunog nila. Ay, panahon pa yan ng mga Duterte. Matatandaan nyo naman, di ba mga kababayan, lahat na lang ng mga katiwalian, lahat na lang ng mga masasamang nangyayari, ibinibintang nila kay Tatay Digong pabalik. Lahat. Ibinabato nila pabalik. Ang problema kasi nila, ang nangyayari ngayon ay parehas din ibinibintang nila kay Tatay Digong kahit hindi na si Tatay Digong ang Pangulo ngayon. Yun ang masakit na katotohanan para sa kanila na hindi nila kayang mapaglinlangan o mapagtabunan. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kung nagets niyo po ang punto ko, no? Kung nagets niyo po ang analysis natin, logical analysis, comment niyo po dyan sa baba kung naniniwala kayo, no? Hindi naman siguro per se na pinagtanggol niya, pero bakit naiwasan yung panahon ni Tatay Digong? Dalawa lang yun. It's either wala siyang nakita or it's either pinagtatanggol niya ang Pangulong Duterte. Bahala na kayo mga kababayan. Kung ano man ang inyong pananaw tungkol doon, nasa sa inyo na yun. I-comment nyo na lang dyan sa baba at pag-uusapan natin. Ituloy natin Katuwang mo kami riyan. Pero kung wala naman mangyayari, paano ka naman? Kaya naman tayo nagsusumikap, di ba? Dahil may pag-asa. Yes. Pero ultimately, ang taong bayan ang kinakailangan magdidesisyon kung ano yung gusto nilang mangyari. Dahil ang taong bayan ating pinagsisilbihan. Ika nga, public office is public trust. When you're in public office, you call a public servant, you're using public funds. All these are into one. Accountability. Gusto nating panagutin ang dapat managot. Which is exactly what you want na ginawa mo nung hinahanap mo yung small committee report. You want accountability, yes. but you're not getting it. Please do not be discouraged. We encourage you, the people encourage you to keep going on. Do not stop. At the end of the day, you may be tired, but do not, because the people are watching. They're starting to learn. Nag-uumpisa na sila na natututo dito sa parting to. So para sa amin, you're speaking out. Ngayon, ako dediretso na para sa inyo. Sinasabi ko lang talaga, ngayon may pag-asa. Yes. Di ba kasi doon, question ka, ma-outvote ka lang dahil independent ako, isa lang ako. Ano naman mangyayari? Wala naman mangyayari. Pero you're not telling the people. What do you say? On record yun, ano yun. Pero... But siguro ibahin natin. Yan ang sinasabi ko I don't think it was a popular thing din. Okay. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, pag tinatanong ko, bakit mo ginagawa yan? Sabi ko kasi sa akin yung tama will always be right, even if it's not yet popular. Yes. Di ba? Kaya hindi siya napansin noon kasi hindi siya popular na advokasya noon Di ba? Kaya lang naman siya bumalik ngayon kasi biglang namulat yung tao. Di ba? Pero ibig ko sabihin, kaya doon sa mga ginagawa ko, sinasabi ko lagi, hindi naman importante kung yan ipapular ngayon o hindi. Ang importante, yan ba ay tama o mali? Kasi yung tama at mali, hindi mo naman pwedeng baguhin yun. Yes. Maaring yung
popular. Maaaring yung tama hindi popular ngayon. Pero darating ang panahon, ma-realize ng tao kung Okay. ano yung Okay. tama. Okay. Let me put something. We cannot undone what has been done. But we can move forward to do what is right. Now, dito kailangan ka namin, Congressman Toby. Nakikita namin yung advocacy mo. You like to tell the truth. You're speaking the truth, you search the truth. And you go beyond speaking the truth, may accountability yung mga taong hindi na ibibigay yung dapat na ibigay sa'yo para sa taong bayan. Na ngayon sa akin, so in essence, quietly, pag titingnan ka, why are you doing some kind of quote-unquote oversight? You're monitoring, evaluating, reviewing for the sake of, sabihin natin dito, efficiency and effectiveness. And if there's anything weak, palakasin natin in aid of legislation. But if there's nothing, we just simply want accountability, may nagkulang, may nananagot, eh dapat mapanagot siya sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Tama Pagsasampa ng kaso. Tama yun. Pero dito, may mga legislation talagang dapat gawin. Kasi dapat natin pag-aralan, paano ba nalulusutan yung batas? Kasi lahat yan may batas, di ba? May Procurement Act. Yes. Di ba? So, iniisip natin, dahil may Procurement Act, dapat hindi na mamani-obra yung bidding. Pero na mamani-obra. So, may mga, dapat higpitan natin yung batas. Wala namang perfectong batas. Okay. Kailangan lang gumawa tayo ng batas na mas mahirap, mas pahirapan natin yung mga taong gumagawa ng katiwalian na lusutan yung batas. Okay. Huwag natin gawing madali para sa Okay. kanila. Panahon na ba Ayan, mga kababayan ha. Nahihirap daw talaga kasi nga ito may batas may procurement Pero ang nakikita dito ni Representative Toby Chanco ay higpitan kung papaano or bago nila malusutan yung mga batas, dapat mahigpit. Sad to say mga kababayan, dahil nga po dyan sa Congress, sila po ang nagtatakda at gumagawa ng batas. Marami po talaga dyan ay gagawin po nila ang lahat para po kumambi or kumabig po sa kanila ang magiging batas. Hindi man direkta, pero maaari doon sa kanilang mga pinoprotektahan na mga sponsor nila like mga negosyante, kung ano man mga kababayan, kung hindi man sila ang mga negosyante. Yan po ang sad reality dito sa ating bansa, no? At yung sinasabi niyang hindi popular, alam mo, ganyan ang nangyari kay Tatay Digong, mga kababayan. Sa totoo lang, yung hindi talaga popular ang mga ginawa ni Tatay Digong no? Kaya nga nakalaban niya itong mahilig sa mga tradisyonal na approach sa ating bansa. Yung pangguguyo ba, mga kababayan, yung pinaka-popular, yung guyuin lang yung taong bayan, yung sabihin mo lang lagi na, ang ganda-ganda ng Pilipinas, yung ganun-ganun sinasabi ni BBM na umaasenso tayo, mura na yung bigas. Pero ang realidad, hindi ganun. Punta ka ng mga palengke, yung bigas, pag bumili ka ng tig 20 pesos, tig 25 pesos, nako, hindi mo makakain. Yun ang reality, mga kababayan. Yun ang mga popular, no? Yun ang mga popular. Pero si Tatay Digong hindi. Kay popular yan ko hindi. Basta ito yung tama, ito yung dapat gawin. Di ba? Ganun mga kababayan. Kumbaga si Tatay Digong umalis doon sa pagiging tradisyon ng mga politician. Kumbaga kahit politiko sila, pero yun tunay ng mga politiko ang kanilang ipinakita sa tao. Kasi maganda naman po talaga ang politics, mga kababayan. Yung politics na word, no? Maganda yan. Kung ang gagamit niyan or ang magiging politiko ay may mabuting puso para sa bayan. Ganon yun, mga kababayan. Ano ho? Okay. Dumako na po tayo dito, mga kababayan, sa mga nasasangkot na mukhang nag-resign na yata, mga kababayan. Tingnan natin itong si Bunuan. Sino bang nag-resign? Bakit nga ba si Senator Joel Villanueva ay mukhang kasama rin po ito? Kaibigan? Kakilala? Bakit ganito ang nangyari kay Senator Joel Villanueva, mga kababayan? Ano ho? Noong mga panahon, ano ba ang kasi 'di ba nabanggit niya minsan sa kanyang privilege speech, no, na para bagang mayroon siyang hinanakit na parang pati siya gustong idamay dito sa nangyayari ngayong katiwalian sa flood control projects. Panoorin natin ang bidyong ito, mga kababayan. Sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva
Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva. Naku po mga kababayan, naglutangan itong mga throwback video at throwback photo na kapatid daw di umano ni Senator Joel Villanueva kasama yung Alcantara. Itong Engineer Alcantara mga kababayan, isa ito sa nasasangkot dyan sa flood control sa Bulacan na pinuntahan din ni BBM na wala pong mga nakatayong flood control. Napapakamot sa ulo at pangiti-ngiti na lang si Pangulo, anak ng pating. Pumunta ka lang pala dyan para panggulo lang eh. Hindi ka nala sana pumunta, nagdagdag pa ng gastos ang ating gobyerno. Wala ka naman palang nagawa eh. Tama ka lang na sa bagay, ang nagawa mo, napatunayan mo mismo sa inyong mga mata na mayroon talagang ginagawang katiwalian itong mga tauhan mo. Ako, BBM, dapat sisibakin mo na isa-isa itong mga ito eh. Pinapaligiran ka talaga ng mga sindikato, promise. Ha? Sindikato talaga yan dahil biruin mo buong Pilipinas. Ikaw na mismo nagsabi, mga kontraktor. Ngayon, ang tanong, sino ang kasabwat ng sindikato? Kung sakasali, sindikato itong mga kontraktor. Sino ang kasabwat nila? Kasi hindi naman yan mapapupunta sa kanila eh. Ha? Well, ang sinasabi po natin dito, mukhang sindikato ang nangyayari ngayon. Kaya natin sinasabing sindikato kasi napakarami. Napakarami, di ba? Buong Pilipinas eh. Ikaw na mismo may nagsabi, 15 yan eh, na mga top contractors. Oh. Tuloy natin. Sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Si Engineer Alcantara Mayroon pang doon mga kababayan, no? Mayroon pa doong ang tawag doon yung AX, balikan na natin, AX background pa, ayun no, yung AXP out. Nako naman, Senator Joel Villanueva. Bakit isa ka rin sa tumatayo diyan noon? Sino ba yung may hawak noon? Ayun no, AXP out pala itong mga tao. Kaya ba nagpunta yan dyan dahil hindi sa magsasalita ka, Senator Joel, or yung Alcantara na yan? Kaya pinunta yung mga tao na yan dahil dyan sa AX. Nagtatanong lang po tayo ha. Pero throwback na daw po itong video na ito mga kababayan. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senator Fanpilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules, kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, mga ilang opisyal din sa buhatan kaya sa yan eh. Ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako hindi naman tayo santo, pero simple lang ang gusto na. Pag motor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senator Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that
Siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part 2 pa ang kanyang expose sa mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Kung hindi mismong kongresista ang kontraktor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Gardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso. Naku po, Construction Worker Solidarity, kontratista din pala ito ng patola, mga kababayan. Ayan na nga eh. Alam mo yung mga construction worker, bumubuto dito. Akala ninyo, ang congressman ninyo, construction worker. Naku po, hindi naman pala. Simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Gardiola at asawa nitong si Elaine na E. Gardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Gardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Gardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ayan ha, maliwanag yan. Baka naman sisinyo na naman kay Tatay Digong yan. 2022 lang po yan hanggang 2024. Grabe, ang laking pera mga kababayan. Grabe, maubos nyo pa ba kaya yan? Nako. Ito ha, mga kababayan, may napansin lang ako dito. Sa utang ng Pilipinas ngayon, alam nyo, halimbawa, ikaw magkakaapo ka. Yung apo mo, mag-aapo, may utang ka na. May utang na yun. Kaya ang maganda sa'yo, huwag ka nang mag-apo, ha? Huwag ka na manganak. Para wala nang utang. Matigil na sa'yo. Kasi pag nagkataon, magkakaroon ka talaga ng utang, baon ka na sa utang, pati yung mga apo sa inapo. Samantalang ito naman, itong mga ito, sa dami ng pera nila, ang inapo nila, mayaman at mayaman. Aba, ang galing ng Pilipinas talaga. Bagoong Pilipinas talaga tayo ngayon, mga kababayan. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine. Balikan na natin ng konti, magkano ang nakupo nitong kumpanya na ito? Balikan natin ng konti. Ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista. 900? Balikan natin ng konti. Projects ni Pangulong Bongbong Marcos. 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista. 928 million pesos. 10 proyekto ang nakuha nitong mga kaanak ng kongresista. Sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Gardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Gardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects,
Nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, S-Ang Construction and General Trading Incorporated, ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguera ang nakalistang Managing Officer, at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa akin, Bawal na yan noon pa. Naalala nyo yung itong si Tolpo, mga kababayan, yung kapatid nilang babae, ano pangalan noon? Chanda Tolpo ba yun? Di ba, secretary dati ng tourism yun, at na-question yung ang magkapatid na Erwin Tolpo, Ben Tolpo, di ba? Dahil may programa sila na mukhang sila ang nakakuha ng proyekto dito ng kanilang ate, mga kababayan. Naalala nyo yun? Yung issue na yun, di ba bawal na yan noon kay Tatay Digong? Bakit ngayon? Ano nangyari? Nako. klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga ebidensya siya ng kickback ng ilang mambabatas sa infrastructure projects ng pamahalaan sang-ayon kay Escudero. Sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng kontraktor na naging kontraktor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, idadivest nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila kontraktor, pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, kontraktor. Sinusubukan pang kunan ng panig ng Billionaire News Channel si Congressman Guardiola, mga kumpanya ng kanyang kamag-anak at DPWH hinggil sa issue. Para sa agenda, Grabe mga kababayan, ganun pala ang galawan nila. Kaya naman pala itong si Mayor Magalong ay mukhang pinag-iinitan at pinahihingi ng sore nitong panalo pa si Pastor Dela. Ibang klase talaga ang ating bansa at ang ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Ano ho? Itong mga makakapal ang mga mukha ngayon, sila yung nagsasanto-santito, banal-banalo, banal na aso, santong kabayo. Ibang klase talaga. Nabubuking sila, mga kababayan, nagmamalabundok na sa katotohanan, nagpa-flash control, nagpa-flash flood na. Bahang-baha na ang mga impormasyon, ang mga ebidensya. Pero wala pa rin nakukulong, wala pa rin nagre-resign. Yan ang tawag mo doon. Mas makapal pa sa baha ang kanilang pagmumukha. Wala nang mga konsensya itong mga taong ito, mga kababayan, ano? Tingnan niyo to si Abante, ha? Pinagre-resign pa niya. O pinagsusuri pa niya si Mayor Magalong dahil bakit daw sila in-expose? Ay! Bakit ka pumipiyok? Hindi naman ikaw ang pinapangalanan. Dali, mga kababayan, napangalanan ba lahat ang mga... Napangalanan, isa pa si Abante sa napangalanan tungkol dito sa flood control? Kahit naman sa Maynila, mukhang hindi yata nababanggit eh. Ika munang Abante. Kasi may ka rin, may limelight ka rin, huwag ka mag-alala. Inuuna lang muna ni Yorme yung dalawa, si Valeriano at saka si Chihuahua. Kasi yon lantaran yon. Bakit Abante? May pinagawa ka rin bang sidewalk? May pinagawa ka rin building sa sidewalk? Kung mayroon, ay i-report mo kay Yorme, sigurado. Dodorogin yun, gigibain yun. Huwag ka muna umipal. Ipal ka na kaagad eh. Maaga pa. Huwag ka mag-alala. Mayroon ka rin limelight kay Yorme. Antay mo yung turn mo. Ito. Umalma mga kongresista matapos tawagin ni Baguio City Mayor. Sabi naman itong nagbabalita, umalma mga kongresista. Bakit ilan ba silang umalma? Para mga, di ba mga kababayan? Bakit naman si Abante lang yung umalma na yan? Baka nag-iisa lang siya.
Mayor Benjamin Magalong na isang moro-moro o palabas lamang ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Magalong, may ilang mambabatas ang sangkot sa mga questionabling proyekto. Hamon naman ng mga kongresista. Ano, may ilang mga mambabatas ang sangkot sa mga proyekto. Hindi naman nila lahat. Kaya naman siguro, di ba? May mga matitino naman, katulad ni Congressman Ongab, Paulo Duterte, anak ni Duterte, di ba? Sino pa ba mga congressman na mga matitino? Marami naman dyan. Hindi naman lahat. O, tuloy natin. Maglabas ng matibay na ebidensya at pangalanan ang mga tiwaling opisyal para hindi sila lahat nadadamay. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga listeners. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante na bawiin niyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Ano po ang sagot niyo rito? Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. In fact, sila dapat na mag-apologize. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Kaya nga sila sinabihan na mahiya kayo. Di ba dapat senyalis na yun na dapat sila mag-apologize? So, ako mag-apologize, ito naman. Pangalawa, alam naman nila kung sino. Abante, ayon kay Mayor Magalong, bakit daw siya mag-apologize? Kasi totoo naman. Ano masasabi mo dyan? Sama nila eh. Unang-una, ulitin ko ulit, no? Alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Pinag-uusapan yan eh. Kaya, yung paano ka magtitiwala sa, alam mong kayo yung tinawag na mahiyain, batas magkakanta kayong sariling investigasyon. Ewan ko lang kung saan tutungo yung investigasyon nila. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong Kamara. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Sa tamang panahon at sa tamang forum. No? Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan eh. Maglalabas na lang ako ng pangalan. Ang gagawin ng mga yan, kakasuhan nila ako ng katakot-takot. Maubos ang oras ko, kapiprepare ko ng mga affidavit ko, kapiprepare ko sa mga kasong ipapile nila sa akin. Ganun naman talaga yung mga yan. Kaya sa tamang panahon at sa tamang tao, at sa tamang forum, doon po ako maglalaban. Kailan po kaya yung tamang panahon, tamang forum at tamang... Ayan, no? Nariril talaga sila rito kasi pagka naglabas kaagad ng mga pangalan si Mayor Magalong, ay tatambakan siya ng mga kaso. Mauubos na naman ang kanyang panahon. Hindi na siya makakapaglingkod, pati Mayor. No? Ito nga, dapat mayroong tamang panahon at tamang forum, which is exactly correct dapat, no? Pang tao. Lahat po naghihintay. Mayor Magalong. Hindi ka may mga senator, may Lacson. Akala ko ba ipapatawag nila ako? Inintay ko nga na ipatawag nila ako eh. So pag kayo po pinatawag, ay tingin nyo po, doon po ay sasabihin nyo ang mga nalalaman ninyo, ang konkretong mga nakuha nyo pong mga detalye? Doon nyo po isisiwalat na? That would again depend kung ano yung tanong nila, no, Cheryl. So siguro, I'll just cross the bridge when I get there. Hanggang ngayon po ba, wala pang naipapaabot sa inyo kung naimbitasyon ang Kamara? Wala pa naman. Naghihintay nga ako eh. Sa ngayon, wala pa naman, Cheryl. Para naman po kay Congressman Zia Adyong, nakakainsulto raw ho sa Muslim community ang paggamit po ninyo ng salitang moro-moro. Ano ho ang tugon nyo dito, Mayor? Alam mo, kung titingnan mo sa dictionary, yung moro-moro, parang komedyante yan eh.
Di ba? Yun ang dyan komedyante. It's not at all designed to disrespect the Muslim community. Unang-una, more than a decade ako dyan sa Mindanao. I fought for the Muslim people. I fought in Sulu. I fought in Basilan. I fought in Maguindanao. Ganyan din sa Agusan Norte. At ibang-ibang lugar dyan sa Mindanao. Diba? Taga Luzon ako, pero nandyan ako, nakikipaglaban ako, protect ang Muslim na Pilipino. At kung titingnan nila, dito sa care, na disrespect ko yung Muslim community. No? Bata pa yan, hindi pa niya naranasan kung paano makipaggera at paano makipaglaban para protektahan ang interest at ang kinabukasan ng Muslim communities. Kaya wag nilang ibahin, wag nilang dalhin sa ibang, what I mean is, wag nilang i-divert yung attention sa mga ganon. Mahal namin ang Muslim community po rito sa siyudad ng Baguio. At nung nandyan ako sa Mindanao, mahal ko yung Muslim communities dyan. O Muslim brothers natin, sisters natin dyan. Ang sinasabi ko lang is yung investigasyon na ginagawa nila. Sige, patunayan nyo nga na may pupuntahan dyan. Hintayin natin. Hintayin natin kung anong endgame dyan, Sheriff. Pero kung doon po sa mga, sabi nyo nga, hindi biro, no? Matagal nyo nang inimbestigahan to, yung pangangalap po ng mga detalye, ay ilang pangalan po ang meron kayong hawak? Wala tayong papangalanan. Ilang pangalan po ang hawak ninyo na may matibay na ebidensya na sangkot po sa korupsyon? Alam mo, Cheryl, you're a classic case of insisting to insist. No? magaling ka magtanong. Hintayin na lang natin, Cheryl. Hintayin na lang siguro natin, Cheryl. No? Hintayin na lang natin. Opo. Puntahan ko naman po itong pahaging sa inyo ni Congressman Richard Gomez na ginagamit nyo raw po yung issue ng korupsyon dahil nga may away lang kayo sa kinatawan po ng Baguio City. Bakit daw ho dinadama yung buong Kamara kung may problema lang po sa... Tigil na muna natin dyan mga kababayan. Iba ng issue yan tungkol kay Congressman Richard Gomez at dito kay Mayor Magalong. Pero may napansin ba kayo mga kababayan? Ito mga congressman, kamukha nun, pinuna ni Adjong na moro-moro daw. No? Kita mo, pinilabasan katuloy ng pagiging makabayan ni... Dati kasing general yan si Mayor Magalong, di ba? So, malaki na ang pinaglingkod ni Mayor Magalong at malaki na ang kanyang pinagmalasakit at mahal niya yung mga Muslim community. At yun naman ay kumikomedyante lang yun kung titingnan mo sa diksyonaryo yung salitang muro-muro. So, ngayon, sabihin na lang natin, masakit para sa inyo bilang isa kang Muslim. Hindi ka ba nasasaktan, Adjong, sa nangyayari ngayon? Sa ating bansa na bilyon-bilyon ang pera na nawawaldas ng mga kasamahan mo dyan. O kung hindi mo ka mang kasama or kung hindi man mga kasamahan mo, sabihin na lang natin mga kontratista lang ang nagwawaldas nito. Hindi mo ba yung pinupuna? Pumupuna ka, ang hirap sa inyo Pupuna kayo, maliit na bagay. Pero yung napakalaking bagay, hindi nyo mapuna. Anong klaseng mayroon tayong mga mambabatas kung ganyan? Di ba? O, tingnan mo ito ha. Kapit to ko sa pwesto itong si Bunuan, di ba? Hindi talaga siya alis. Ayan, agaran na siyang pinagre-resign pero hindi talaga nagre-resign itong Bunuan na to, mga kaubayan. So, anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito sa ating mga magagaling na mga congressman, mga kababayan? So, bahala na kayo kung ano ang inyong magiging opinion, reaction, komentaryo. Paki-comment nyo na lang po dyan sa baba ng comment section at atin itong pag-uusapan. Mahalaga po ang mga issue ngayon mga kababayan kung ano po ang mga dapat pa ninyong suwestyon at ano pa ang dapat natin pag-usapan. Maraming salamat muli mga kababayan sa walang sawa ninyong pagsubaybay, panonood, paglalike at pag-share at higit sa lahat pag-subscribe sa ating channel. Kung gusto mo pong makatulong pa po sa atin para lalo tayong nanatiling independent vlogger, pwede ka pong mag-join button para doon po sa ating pangkabuhayan showcase. Please mga kababayan,
marangal po ang ating kita. Pinagtatrabahuan po natin, hindi po katulad ng mga kongresista dyan, hindi ko naman pinapangalanan, at mga construction company na hindi ko rin papangalanan, na naggamal ng pera ng bayan, lalo na yung mga nakitang mga flood control project na mga ghost or wala pong naitayong flood control. Mga kababayan, muli si VMR Channel pansamantalang papaalam at magkita-kita tayo sa susunod ng pagkakataon. Maraming salamat po muli sa Diyos. Pilipinas, God first. Bye-bye!